So wala tayong mabibigay doon sa mga nakatataas. Sorry. Kasama ba tayo dun sa mga nasa ibaba? Ayaw naman. Huwag mo naman paramdam sa amin masyado na nasa ibaba kami. Oo. Oo. Dahil kahit kami nasa ibaba, at least masarap ang tulog namin sa gabi. Dahil wala naman kaming tinapakang tao. Well, at least Tsaka kami na. malinis yung pinapangkain natin sa pamilya natin. So okay lang ako nasa baba. Naku, marami ho talagang hindi natuwa doon sa mga banat nitong si Vilma Santos Recto kaugnay sa pagtira dito kay Ralph Recto. Isa na ho dyan, itong si DJ Chacha at dito rin ho sa video na to, itong mga congressman na to hindi na ho natuto. Mantakin nyo sa kabila ho ng napakaraming anomalya, korupsyon na nangyari sa nakalipas na panahon, 10 billion bonus sa Kamara, sumingaw. Yan na nga ho ba sinasabi natin, hindi ho talaga mapakali itong mga congressman na to hanggat hindi ho sila nakakapagnakaw. Saan mapupunta yung 10 billion na yan, di ba? Sa panigurado sa kanilang mga MOOE na naman. At dito sa video na to, ang pag-uusapan ho natin yung kinuhang pondo ng PhilHealth ng administrasyon itong si Marcos Jr. Pero bago yan, isa like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Bago ho tayo dumako, dito sa mga banat nitong si DJ Chacha, dito kay Vilma Santos, pasadahan ho muna natin. Itong pagkuha ng 10 bilyon. Naku, matindi ho yan mga kababayan. Ang kakati ho talaga sa nito mga congressman na to, hindi ho talaga sila mapakali hanggat hindi ho sila nakapagdagdag ng pondo o nakapagdagdag ng bonus. Sa bagay, hindi na pala nila kailangan nakawin to kasi bonus na nila kaagad Automatic sa kanila na ho mapupunta. Para saan ba yan? Yang 10 billion na yan, bakit pinahintulutan yan ng administrasyon? Bakit? Para hindi magsalita ang mga congressman, para tuloy-tuloy pa rin ang suporta nila dito sa bangag administration na to. Ganyan lang naman ho ang galawan dyan kasi mga mukhang pera yung mga congressman. Pagka hinahinan nila ng ganyang kalaking pera, sigurado solid pa rin ang suporta ng Kamara sa pamunuan ng administrasyon. Diba? Ganun lang naman ho yan mga kababayan. Ika nga pacifier yan para doon sa mga maiingay na congressman na dapat manahimik kayo. Huwag kayong masyadong bumanat dahil eto na ang 10 billion nyo. Ano pa ho bang meron tayo dito? Naku, matindi ho ito mga kababayan. Atin ho nga abangan ang privilege speech nitong si Congressman Dibiste mamaya dahil nag-post siya 9 hours ago. Mag-privilege speech ako sa Kongreso mamayang hapon para ibahagi ang file mula kay Yumaong Yusek Cabral. Pati na rin ang sikretong 18.58 billion MOOE. Naku, ito ho yung MOOE. 18.58 billion MOOE. Ito ho yung mga pondo na pagka ibinigay sa kabit ni congressman yung 5 milyon, isi-certify niya lang ho ito na pinambili ng school table o office table o laptop. Wala na hong maraming question ang kuha dyan. Yan ho ang gamit ng MOOE dyan sa House of Representatives. Wala hong resibo yan. Funds ng Kongreso. Kung papayagan ako, ano yan, ika nga kayong dalawa ni Boji D ang mag-usap dyan. Kasi matindi ho ito matagal na ho nating kini-question yung MOOE na yan, hindi lang ho ng House of Representatives, maging ng Senado. Dahil yung MOOE na yan, yung maintenance and other operating expenses, wala hong resibo yan. Wala akong resibo. Pagka binigay nitong si congressman sa kanyang kabit yung 10 milyon at sinabi niya, yung 10 milyon na yan, pinambili ng laptop pati dinonate dito sa ganito, sa opisina ko, o yung 10 milyon na yan, pinambayad ko ng consultant. Wala akong makakakontra dyan. Kasi certification lang ni congressman. Anak man to ko, parang mga hanes naman sila. Diba? Certification lang ang kailangan Sa ayan talaga. Sino na ba ang congressman na kumontra na walang resibo, na mayroong resibo yung MOOE na yan? At fake news ang sinasabi ng mga vlogger na yung MOOE na yan, yung maintenance and other operating expenses, mayroong resibo talaga. At fake news ang sinasabi ng mga vlogger. Wala po ho ni isang congressman dahil alam ho nilang kalakaran dyan. Pagdating sa MOOE, talagang diretso sa bulsa ng mga walang yung congressman dyan. Yan ho, yung MOOE nila yan ho ang pampalubag loob ng administrasyon nitong si Bangag sa mga maiingay na congressman. Yan ho ang kanilang ika nga, wag na kayong mag-ingay, ito na yung MOOE nyo. Kasi kahit kanino nyo ibigay yan, wala namang problema. Kahit sa mga kabit, kahit kung ano-ano pang pagbibili nyo,
bili kayo ng mga property nyo, wala problema. Kasi certification lang ni Congressman. Pinambayad ko yung 20 million sa consultant fee dahil nag-hire ako ng sandamukal na abogado dahil meron akong pinag-aaralang batas. Di ba? O walang problema yun. Kahit na yung 100 milyon na yun, ibinigay mo sa kabit mo, walang problema. Certification nga lang di ba? Eto mga kababayan, dumako naman ho tayo dito sa post na to nitong si Martin Romualdez. Ito ay bahagi ng kanyang Christmas greeting. Kesyo, pag-asa, puso, tapang, at pagmamahal sa bawat isa. Anak ng tawa. Ang dami ho nating nabasang komento kaugnay dyan sa mga banat na yan, itong si Martin Romualdez. Ang ilan ho sa ating mga nabasa, ang sabi ho ng mga kababayan natin dyan sa banat niya na yan, bago ka magbida-bida, Martin Romualdez, isaoli mo muna yung sinasabi nitong si Saldico na mali-malit ang perang hinihatid sa inyong dalawang magpinsan, di ba? Trilyonis ho yun mga kababayan. At kung talagang puso at pagmamahal sa bayan ang ang gusto mong mangyari ngayong mga panahon na to, pag-usapan muna natin yung testimonya nitong si Gutesa at nitong si Saldico. Hanggat hindi natutuldukan yung issue na yan, hindi mapapanatag ang ating mga kababayan. Lahat ng sasabihin mo sa social media, sigurado mapupulaan. Ito naman mga kababayan, naku, ito pa, isa pa tong si Recto. Hindi na ho talaga nagtigil itong mama na to. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Ibalik mo, alin? Ang gawin mo, Ralph Recto, ibalik mo muna yung kabuuan ng perang kinuha nyo sa PhilHealth. Yun. At wag nyo yung ibalik gamit din ang pera ng sambayan ng Pilipino. Kasi ang problema ho natin dito mga kababayan, kinuha nila yung pera sa PhilHealth, yun ho galing sa contribution ng mga miyembro, di ba? Kinuha nila, di ba? Ngayon, kung saan-saan nila pinagdadala, kesyo pinanggawa daw ng kalsada, pinanggawa ng ganito, pinanggawa ng ganyan. Ngayon, dahil nga sabi ng Korte Suprema, unconstitutional yung ginawa nila, binalik yung 60 billion. Pero napakalaking bahagi ho ng kinuha nila na hindi na ho nila maibabalik kasi nagasta na. Ang gagawin ho nila, yung bahagi ng 2026 budget, maglalaan ho sila ng pondo para pang suoli doon sa natitirang balansi nila sa PhilHealth. Gayong yung 2026 budget galing ho sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Galing ho sa buwis ng ating mga kababayan. Di ba? Ang gagawin nila, kukunin nila yon doon sa buwis na kung saan yung pera na yon dapat sana isaoli nila yon. Silang may kasalanan dyan, gawan nila ng paraan, hindi doon sa paraan na taong bayan pa rin ang magbabayad doon sa kanilang kapalpakan. Di ba? Pera ng mga miyembro ng PhilHealth, kinuha nila. Ngayon, dahil nagasta na nila yung sambayan ng Pilipino, yung buwis ng sambayan ng Pilipino, kukuha sila ng porsyento para ipambayad doon sa kabalbalang ginawa nila dyan sa pondo na yan ng PhilHealth. Yan ho ang problema natin dyan mga kababayan. Dapat maging pag-usapan yan sa social media. Sang-ayon ka ba dahil dyan sa kapalpakan na yan itong si Recto na kumuha ng pondo kung saan-saan at ginasta nila, ngayon, buwis ng sambayan ng Pilipino ang magbabayad sa kapalpakan itong si Ralph Recto. Ngayon, pagka kinikriticize sila, nagagalit sila. Kesyo nasa taas daw sila, kaya binabanatan sila. Tayong mga nasa baba, bumabanat tayo dahil nasa taas sila. Diba? Oh. Ngayon naman mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dahil araw ng Lunes ngayon, dumako tayo kay DJ Chacha at Manong Ted. Manong Ted. Mga sinasabi po ng mga DPWH leaks na iyan. Talaga naman, baby girl, Ako'y nagugulantang sa mga impormasyon na ito, Aaron. Dati-rati po by the millions lang ang mga alokasyon sa bawat distrito. Ngayon po ay talaga naman palakihan po ng bilyong piso na mga alokasyon as in bilyon. Sinabi mo pa, yung milyong piso sa kanila siguro, daang libo na lang. Noong nakita ko. Alright. Wala na, no? Wala nang bearing yung milyon pesos sa mga ito. Kung milyon po, mga 900 million, ay nako po. Anyway, sige po, sa lahat din po ng ating mga manggagawa, nga po, na sabi nga po, kahit na 500 piso po lamang po ang ating na iuuwi kay Mrs. Importante po yan, galing po sa ating pong paghihirap at galing po sa malinis na mga pamamaraan. Bagamat, alam po naman din natin, ang sigaw nga po, maging kahapon yung ating nakapanayam na winner
natin, wala pa pong nakukulong, Sir Ted. Yan ang sabi sa atin. Yan din po ang sinasabi ng marami ngayon. Tapos na po Nako. kasi ang December 25. So ngayon po, eto na, maningil na po tayo sa kanilang ipinapangako. Nangako po sila na may maikukulong daw ho nga bago ho magpasko. So tapos na po ang December 25, wala pa rin po. Meron pong isang Sara Diskaya na Yes. nakakulong ngayon doon sa Cebu, Nako. sa City Jail doon. Pero ang hinahanap po ng marami ay ang mga proponents ni isa. Wala. po. Sabi nga ni Mary Zapata. Aha. May nakulong po ba, Tita Mary? Aha. Wala. At doon po sa 16 na isinasangkot sa Mindoro project po ng DPWH, siyam lang po mga kapatid ang Ang nasa nakakulong. piitan ngayon. At ito po ay yung pong mga butiki lamang. Okay, sige. So mamaya po, papaliwanag din po natin to kung bakit po may mga nagdududa na may mga taki pang nangyayari. Opo, may mga pinoproteksyonan, may Nako. mga ayaw ho siguro mapag-usapan. At kumbaga po, hindi ho din tayo nabibigyan ng sapat na informasyon kung bakit po, despite the fact pala na naibigay na po itong DPWH list na ito. So noon pa, ilang buwan na nakakaraan, wala pa rin po tayong nabalitaan na pag-iimbestiga dito. Kakalaruin ko lang ha, hindi nangangahulugan na nag-insert ang isang mambabatas o meron pong tinatawag na insertion o merong allocable Yan. na agad pong may usapin ng nakawan. Pero yan po ay matatawag nating lead. Yan po ang susi. Yan po ang maaring simulan ng malalimang investigasyon. Nga lamang po at mukhang ngayon hindi natin po maiwawaksi sa ating isipan na mukha naman talagang may nangyayaring takipan. Sorry, aga-aga ha. Tama lang. Hindi nga din nasa Good isip. morning. Laman lang ni isang proponent. Sige. Walang inalay. Okay, so- Kala ko may alay eh. Ha? Nung una medyo nakakaamoy ako. Sabi ko, uy, may iaalay. Wala man lang paalay dyan. Kahit isa lang eh, no? Ha? Isa lang. Kalay ka naman dyan, BBM. Baka pwede bago magbagong taon. Hindi, Oo. sandali mo eh. Baka meron silang future plans. Oo. Hintayin natin siguro. So girl, traffic sa EDSA. Uy. Well, doon po sa mga forces po na kinukumpune kasi nga nag-iimbudo. Ano po, kami po inatawag na sa DPWH, sa MMDA, sa DOTR. Mukha pong silang lahat po ay nasa holiday mode. Wow, sarap. Wala pong gusto pong magpaliwanag at doon po sa mga detalye nito hong mga proyektong ito. Okay. Oh, iba kasi General Manager, po pwede natin makausap. Tinawagan din natin. Hindi ko alam kung nakapag-assume na ba siya Baka wala pa. sa kanyang Oo. opisina. So kahit si Chairman Artes, wala rin talagang sagot. Si Chairman Artes, palagay ko, Wala. hindi kaya nasa abroad. Hindi ano kasi merong kailan ba ang awarding ng Film Fest? Usually yan before end of the year. So mga sa susunod na linggo siguro yan. Oo, Okay. bago matapos yung 2026. So even si DPWH Secretary Vince Dizon, walang sagot. Palagay ko, pati sa akin hindi nasagot sa akin pag may mensahe sa kanya. Ay ganon, busy? Bakit sa iba? Nakikita ko siya. Ha? Oo. Kasi ngayon Sec Vince, ba't ganon? Oo, baka naman pwede mapaliwanagan kami. Hindi sumasagot sa atin eh. Oo. Eh dati, kapag tinatawag natin, mabilis naman ang sagot sa atin. Siguro. Ano ba naman yung mga ilang minutong makausap man lang natin? baka iniiwasan din yung tanong dito sa DPWH leaks ni Ginoong Leviste. Oh, sabi naman ni Leviste, for transparency, si Sec Vince, at si Sec Vince pa nga nagsabi kay Leviste na kay Leviste ibigay ni Cabral. Di ba yung mga dokumento? Oh. Ako, sa akin dito, maraming alam din si Ginoong. Hindi, inaano na eh. Kumbaga, unauthorized daw yung pagkakakuha nitong si Congressman Leviste. Linaglag na, DJ, linaglag na nitong si Vince Dizon, itong si Leviste. Dizon dito po sa mga listahan na ito ng mga proponents na ito at mga insertions na ito. And siya rin po magiging susi sa malalimang investigasyon dito. Actually. Agree. Opo, kasi siya ho ang mayroong inside information sa DPWH. Kaya, Sec Vince, take care ha. Sec Vince, beke naman. Oo. Okay. Ingat po tayo lagi, Just Sec like Vince. before, Sec Vince.
We just Anong wanna say sick hi. Vince? Sick Vince. Naalala ko si ate. Baka kasi sick eh. O kasi may sakit siguro, hindi tayo nasagot. Sorry, Sec Vince. Naalala ko si ate Nora. Just like before, Sec Vince. Ano yun? Yung lagi tayo nagkakamustahan dito. Naalala mo, every Monday yata yun. oo. Namimiss ka na ng aming mga bata dito. Pati nga yung mga news writers Oo. namin. Si Sec Vince ngayon. Yun na nga. Sabi ko, kayo Sec Vince, talaga. baka na. Di ba nakiusap pa tayo? Sabi ko, Sec Vince, baka pwede kami maglinggo-linggo kung sakali. Oo, para meron kang report sa bayan. Oo, tama. Ano ba ginagawa ng gobyerno? Correct. No? Kasi nga sabi niya, dito walang sisinuhin na Sir Ted. Dito ang instruction ng presidente. Ha? Oo, wala ditong sasantuhin. Yan. Ganun ang mga Yan. salita niya. At nakakapit pa rin tayo sa mga salitang yun. Okay, anyway, hindi ko lang alam kung totoo ba yung mga nababasa ko ngayon sa ilang mga column, sa ilang mga usap-usapan na Ano yun? isa pala siya. Ha? Sa sinasabing minamanok Naku ng po. administrasyon para ho sa Panguluhan Vince Dizon for President, ba't hindi ho yan? sa 2028. Ha? Isa siya. Oo. Sino pa yung iba? Ha? Oo, bukod sa Pero kanya. pa mga iba kasi Oo. ngayon pa lang po pinag-iisipan na nila yan kasi kapag nagkataon na hindi sa kanila ang mauupo diyan sa palasyo, may kalalagyan sila. Naku. Oo. Pero sumagot na si Walang- Sec Vince ah. Ano sabi? Ang sabi ni Sec Vince wala siyang plano sa mga posisyon na iyan. Hindi raw siya tatakbo sa 2028. Pero Kailan- narinig na kasi natin yun dati. Kailan sinabi? Oo, may mga gano'n. Itong nakaraan, meron siyang interview. Sinasabi niya, wala siyang plano sa mga posisyon na iyan. Pero kung totoo, na siya ay Lalo minamanok, automatic na mas yun. lalo na dapat siya magsalita sa issue na ito. Hindi, mahirap yan kung minamanok siya as in manok. Bakit? Ano ba yung as in manok? Oo. Oo. Alam mo na yung manok. Oo nga. Oh, sige. Anyway, sige po mga kapatid at maya-maya po ng kaunti pong ating mga tampok na balita sa ating pungang balitaan. But today, ano po? Alright, wala ho tayong control kung gaano po ito kalaki. Depende po naman yan sa mga nakikinig po sa atin na gusto pong kahit pa paano po ay mag-share ng blessing. Ngayon ho bang kapastuhan, did you make somebody happy? Yan, yan ang importante po. Wala ka mang naibigay sa iyong sino man po, kasi nga, wala kang kakayahan eh. Sabi nga, di ba, sabi nga ng isang sikat, kayong mga nasa ibaba. Di ba? Sa mga nasa ibaba. Nasa baba kayo eh. So, wala tayong nabibigay doon sa mga nakatataas. Sorry. Kasama ba tayo dun sa mga nasa ibaba? Ayaw naman. Huwag mo naman paramdam sa amin masyado na nasa ibaba kami. Ako po. Oo. Dahil kahit kami nasa ibaba, at least masarap ang tulog namin sa gabi. Yan. Dahil wala naman kaming tinapakang tao. Well, at Yan. least Tsaka kami na. malinis yung pinapangkain natin sa pamilya natin. So, okay lang ako nasa baba. Yan. Oo, kumbaga may free pass ako kay Lord. Pag nagkita kami, malinis ang konsensya ko. Oo. Sino? Lord? Yun lang. Depende kasi kung sinong Lord nila no? Sa bagay. Oo. Iba naman kasi yan kay Vilma Santos. Ang Lord nila ay pera. Ay, napunta dun, isa pabida na nga kasi tayo. Ayun na nga mga kababayan, dumako naman ho tayo dito sa episode na to ng The Spokes na kung saan pinag-usapan ho nila yung pagbibitiw ng isa sa mga commissioner dyan sa ICI. Umpisa na ho natin to. Fajardo Yan. resigned due to, the explanation is that she is done with her tasks. Yeah, she's done with her task. And that begs the question may deadline pala yung kanilang position. No? Kasi, to be honest, no, parang now, people is really demanding for outcomes, the outputs. No? Correct. So, the question really is for me is, ano ba talaga yung naging ano na ba talaga yung na-achieve nila? Ano ba yung na-accomplish na ng ICI before they even resign, Torny, diba? What I understand is they recommended for the filing of action with the Office of the Ombudsman. They turned over evidence. But this was evidence against former Zaldico, Congressman yeah. Zaldico et al. No? But yung iba, wala pa. Pero kasi sabi ko, ang tingin ko, if they are really doing meaningful work, like as you said, no, they already made their recommendations to the ombudsman, why quit now? 'Di ba? Were there pressures? May political interference ba? 'Di ba? Kasi Hindi maliwanag. sayang, 'di ba? Oo. Oo, kasi sayang naman, no, if they're doing well, no, why now? Why do they have to quit, no? After Were they doing bid well? season? Sorry. Well, that's the question. Kasi isa you pa said, yan, kaya nga ang first question ko is, ano na ba yung na-accomplish ng ICI? Kasi it was born out of to calm the public outrage. Yes. So parang ang question ko talaga is it just done, is it more symbolic than substantive? Kasi
something has to be done at that point, no, by My- President BBM. My theory or my opinion on this has always been that this was merely a comms operation. So you're right, to calm the people's fears, to assure them that something is being done. But the truth is, only the usual suspects have been recommended for prosecution. Well, not even prosecution. They're recommended for investigation, another round, with the Office of the Ombudsman. Tsaka kasi ang sabi nila, attorney, diba, now, it's the ombudsman's duty already, diba? Kasi they already filed Yes, the charges. Kasi nga very limited yung power ng ICI, and that's why both houses already filed the bill, no, They to have yes, a more powerful, to strengthen actually the investigative body. Pero again, no, there was a ombudsman already before, no, but they're saying that he's not, probably doing well. Are we saying that the ombudsman now is expected to do better? No, Pero actually, kasi in dating he was ombudsman, appointed by PBBM also. walang issue. I don't think there was an issue because he's very clear on the law. And we still have to see the current ombudsman. But the recommendations to the ombudsman, kailangan pa nilang there's another round of investigations here. So, para sa akin, the creation of the ICI was merely a means to delay the prosecution. Because why go through so many bodies? The ombudsman can investigate on their own. They have special investigators. They can enlist the NBI to assist them. So why did they have to go through an ICI? Supposedly independent. That's what the I is for, but nobody even really believed that. So medyo lang. Also, there's so many questions about the role of the ICI in addition to that, no? It's supposed to be ad hoc. There's no real term. Di natin nakita just how long this is going to be. And what the intention was merely fact-finding. And supposedly those facts are to be submitted to the ombudsman for investigation in, pursuant to the possibility of prosecution. It's never been adequately explained why there was a need for a fact-finding ad hoc committee. Again, something has to be done at that point, di ba? Oh, It's, as you said, it can be a comms for optics. Operation, It's yes, really more of optics, optics, di ba? Kaya lang, sayang rin yung investigative body na yan, yung time, Sayang. There was, Yeah. although wala naman kasi silang budget, kaya lang kawawa itong mga commissioner natin. So, I don't think we can Understandable, blame no? them, for Understandable. resigning. Especially for Commissioner Fajardo. Sayang oras niya. Still very active. With Commissioner Singson, the health issue talaga. Also making the headlines this weekend, Senator Ping Lacson warns the Palace of Perception that the cover-up is being done in handling of the Cabral files. Exciting tong Cabral files. Yeah, attorney, ikaw a lawyer ka. Yeah. So, yung how it was legally acquired, I think matters, di ba? Yes, of Pero course. again, for me naman, pwede rin na tingnan natin na since it's raw file, Yeah. kasi I really got that that information from a reliable source. It was not really acquired, it was not given willingly by Yusek Cabral. by Yusek Cabral or the staff or whoever to Congressman Leviste, as I think it's also in the news, it's not Did you see his Facebook post last night? Update. hindi, pero yung sa akin, it can be seen as a raw file, 'di ba? Pero bakit si Congressman Leviste piecemeal din yung paglabas niya ng information? Kasi begs the question of again, authenticity. Ano ba talaga yung intention? Political na naman ba? Or do we really want the public to know what's in the file? Kasi pwedeng ma-filter siya if it's being, if it's not, if they're really not being transparent 100%, diba? Well, according to Kong Leviste, because I watched this live and nakabantay ako sa Facebook page niya kagabi. So, because he was posting. So, pursuant to the aspersion that was cast saying na, because Secretary Vince Dizon did say that he merely forced Yusek Cabral into turning over the files. So last night, Congressman Leviste
He's denying it, di ba? He posted on his Facebook page a series of emails with the signature, one of which has the signature of Secretary Vince turning over the files to him. So even if the original ones that he received from Yusek Cabral may or may not have been forcibly, but what is the definition? Is it illegal forcibly? But that means that there's some crime involved, no? Yeah. But the acknowledgement later on by Secretary Vince that they would bring out the files, the fact that the DPWH forwarded these same files to the Office of the Ombudsman, and the emails will belie the fact that, the claim that it was forcibly taken. Posible na Yusek Cabral would have been hesitant Yeah. to bring it out. Ako naman, ang point, I think, more importantly is, ano ba yung nasa file? Kasi, di ba? I read it. Ano ba talaga yung nasa file? Kasi if Secretary Vince is saying that he did not, it's not validated, it's not authentic, then authentication. ilabas mo na yung totoong file that you got from the laptop of Yusek Cabral so that you can compare the files from Congressman He Leviste did. and Secretary Vince Dizon. And Actually, then, who's telling the truth? He diba? posted on December 24 the files that he has. But even before that, he turned over to the PCIG. Tama ba yun? Investigative, no? So, yun. Nandun ba yung SAP? Andun daw. So, may mga... hindi, yan yung DPWH leaks. So, iba pa yun. Iba yung the ones that he has in possession. And then there were a leak. There was supposedly a DPWH leak that Secretary Vince Dizon says came from the computer of one of the staff. So they admit that it did come from the DPWH, but I think it had, yun yung merong ES, merong SAP, may mga and ganon. ang balik tayo kay Congressman Leviste, bakit nga kasi hindi niya nilabas nung buhay pa si Secretary Yusek Cabral? Bakit? Why the delay, di ba? He explained that para akong defense counsel ni Kong Leviste. Sabi niya kasi a lot of congressmen came up to him and said, wag mo nang ilabas yan kasi makikita nga how much was released to their districts per fiscal year. So, ang hirap tuloy paniwalaan, Tony. Sinabi Both of niya. them, di ba? I mean, ako, personally, you know what, I was so impressed the first time I saw Congressman Leviste, especially yung background niya, etc. And plus, sabi ko, there is hope for this country, di ba? No? Kasi may kabataan ng mga bagong leaders. But now that I'm trying to observe, I don't know. It's kind of questionable kasi ano ba talaga yung motive? Di for ba? bringing it out. For bringing it out, di ba? Forcibly, the forcibly, getting the files from Yusek Cabral. I mean, ano yung jurisdiction of the congressman for getting it? Why? Diba? Sa akin, anong intention? For me, I'm just watching the blow by blow kasi every day it brings you a new round of emotions. Super exciting itong mga parang telenovela. Yung last but not the least, noted by the spokes, itong latest SWS survey showed that President Marcos Jr.'s net trust rating fell into negative territory. Pero tumataas yata yung rating ni VP Sara, ni VP Inday. If I'm in the administration, no, siguro yung frustration ko, di ba, na imagine I'm doing everything. Well, that's probably how they feel, no, that they're doing everything they can, and yet, bumababa pa rin ang bumababa yung trust rating. Kasi, obviously, they're not doing enough, no? Clearly, kumbaga, whatever it is they're doing, if they haven't changed it, medyo, di ba, that's insanity. Yeah. Doing the same thing over and over and expecting a different result. So, for example, in what we understand, let's say comms, it's not enough anymore. Whatever it is they have been doing in the past, especially this past year. ICI, for example, is a very good example, no? Kasi sabi ko nga, this is really just theatrical? Ano ba? Symbolic ba ito? Is it really a true investigative body? Kasi at the end of the day, yung mga tao naghahanap na ng result. Ano ba talaga yung outcome? No, stop all of this comms and PR. No, we want results. No? And
if the ombudsman, this early, the ombudsman is already saying, wala kaming makitang link kay Speaker Romualdez, kay Congressman Sanjo, etc. I mean, this early, really? You're saying that already, di ba? Parang, and then now you're expecting It the doesn't people inspire to... confidence. Exactly, no? There's really a big trust issue. That Diba? clearly, Now, clearly, what are negative what are they na. gonna do about it? Well, they should have been doing something about it long before it reached negative levels. Diba? There was a time, 13%? Well, depending on the survey that you see. But when it started to free fall early in the year, even before the taking of Rodrigo Duterte, January pa lang may issues na. So, I don't know what they have been doing in the past. Kasi ang mga tao, hindi mo naman sila basta na maluloko eh. Even the sign language, body language, I mean, yes. nakikita na ng mga tao yun eh. They know if you're telling the truth or not, diba? Yes. If you're lying. Or, I mean, I'm one of those who is really frustrated already. There were a lot of promises. Diba? Promises that may makukulong na dapat ng mga big fish before Christmas. Yes. Now we're almost towards the end of the year. But And we're that's seeing just, the same and that's just on flood control. What about the other issues? Healthcare, the price of food, and that insulting 500 peso lang pwede na sa Noche Buena. I think major negative points kaagad yun doon. You don't tell the Filipino people na pwede na ang any amount for their Noche Buena, for that matter, di ba? It was insulting at the time when prices are so high, and then you have news story after news story after news story of massive corruption and you're looking at billions. You're hearing billions na hindi na millions eh. So ang sakit niyan to be told that you can have a Noche Buena at 500 pesos. So plus I have not seen any, yung mga ganyan. So food, basic. transportation. These are the basic mga... You're watching The Spokes. Joining us is the former national president of the Integrated Bar of the Philippines and Dean of the College of Law, San Pablo Colleges, Dean Vic Hoya. Hi, sir. Welcome, Dean. Thank you for joining us. In case in case you didn't know, si Dean Hoya was on the board of governors of the IBP when I was spokes during the Corona impeachment. Yes. Right. So That must be that must be an exciting time. I know Tricky personally. yes, sir. So Dean Vic, on the Supreme Court ruling on PhilHealth, could you explain to us how, first of all, the funds were transferred? What instrument did then DOF Secretary Ralph Recto use in transferring the funds? The Supreme Court declared them void, by the way. There was a special provision in the GAA Yes. authorizing the transfer. And so when E.S. Recto took over the finance portfolio, in compliance with the special provision, he issued a circular transferring the PhilHealth fund pursuant to the special provision of the GAA. So they transferred it to unprogrammed appropriations. Yes. Pwede pala yun din, ganun kasimple. That's Actually, really hindi just a pwede. circular memorandum. You can transfer that big amount of funds, no? Especially from a GOCC. Well, I cannot exactly say that it's simple, but it's rather difficult also. Kasi may board rin po, Yes. diba? There's a board of trustees also of the PhilHealth. Diba? But there is there is a special provision in the GAA which So, authorizes the law. transfer. So the Supreme And, Court voided that provision. Yes, the Supreme Court voided that provision. Because according to the Supreme Court, that cannot be done. Because there are funds supposed to be earmarked for PhilHealth, and one of which is the those funds generated from under the sin tax law. Yes. Yes. So, this was a policy decision on the part. This is how Secretary Ralph Recto explained it. No, it's a matter of policy. Sayang naman daw, and he called it
excess funds. Were there really excess funds during this time? And can we characterize these as excess Yeah, funds? kasi it can be, yes, Insurance yun yung eh. legality kasi is just one layer. No? Yes, yes. But we're talking about the wisdom behind the policy. Is it wise? Diba? Is it ethical? Is it moral? Especially for PhilHealth users. Correct. No? Because this is their money. Well, as to the Our wisdom, money, actually. as to the wisdom of the transfer, actually, the Secretary Recto, I suppose, acted only pursuant to the special provision of the But he was the one who asked for the special provision. Eh? well, So, I'm not aware of that. I'm Yeah, not aware sila of yun. that. It was the DOF that asked for the special provision. And then they issued a circular to effect the transfer. So the money was transferred from PhilHealth to Treasury. Treasury then allocated it to the unprogrammed Yeah, appropriations. program. And then from there, supposedly was to be dispersed for health concerns pa rin. So that's Dapat. how they were going to Dapat, yeah. address the Yes. ethical Yes. issues. However, it later turned out that some of Infra. that went into Ang infra. layo, diba? Yes, Oo. oh. Yeah. So, Undersecretary Claire Castro tried to explain it as saying, pwedeng from the roads were used to bring them to the hospital. So, sir, back to the so it's not, well, the Supreme Court says that it's illegal and of course voids it and orders the transfer back to the, but shouldn't there be some other kind of repercussions? And can somebody just do this and there are no, Kasi no we should punishments, also, no we should penalties, also ano? learn from what happened here moving Mhm. forward, Dean. So again, it's not just legally, that's not just a legal issue. Very close to our hearts is the health issues, the health concerns. But that the issue there is legal, more of legal. Yes. We cannot talk about the wisdom, but the decision may not be wise, but it may be legal. So, but in this case, That's the yeah. problem in our system of government. A group of people have filed for criminal complaint Yes, in the ombudsman Before the against ombudsman. Secretary Ralph Recto and CEO, former President what's his Emmanuel- name? Against Secretary Recto. yes, Recto and former And President of PhilHealth. PhilHealth in order PhilHealth. to hold them criminally liable Mhm. for this. I think I understand it's plunder. Plunder, But, malversation. Yeah. Technical malversation and possible violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. How do you think this will fare? Well, the Supreme Court in this case of PhilHealth, there were about 4 or